Isang higanteng nakakulong sa kabundukan sa rehiyon ng Montalban, Rizal. Ang kwento ni Bernardo Carpio ay isang alamat sa Pilipinas. Bagamat may iba't ibang bersyon, ang pinakasikat na kwento ay pumapatungkol sa kanya bilang isang higante na nakakulong sa pagitan ng dalawang bundok. Ayon sa alamat, si Bernardo Carpio ay ipinanganak na may pambihirang lakas. Mula pagkabata, kitang-kita na ang kanyang kakaibang kakayahan. Kayang-kaya niyang buhatin. Yang mga may bigat na bagay na hindi kayang gawin ng ordinaryong tao. Habang lumalaki, lalo pang lumalakas ang kanyang kapangyarihan. Dahil dito, kinilala siya ng kanyang mga kababayan at naging simbolo siya ng pag-asa. Hindi nagtagal naging kilala siya sa ibang lugar. Nang lumaganap ang balita tungkol sa kanyang lakas, nag-alala ang mga mananakop na Kastila na maaring mapigilan sila sa kanilang pananakop. Nakita nila si Bernardo bilang isang malaking banta sa kanilang pamumuno dahil maaari siyang maging pinuno ng isang himagsikan. Upang pigilan siya, gumawa sila ng isang masamang plano laban kay Bernardo. Sa tulong ng isang engkantado o mangkukulam, inakit nila si Bernardo na pumasok sa isang kuweba sa pagitan ng dalawang bundok. Ang engkantado ay gumamit ng isang agimat o anting-anting upang bitagin at linlangin si Bernardo. Nang makapasok si Bernardo sa kabundukan, biglang gumalaw ang mga bundok at nagsara. Nahuli siya sa pagitan ng dalawang malalaking bato. Kahit na naipit, hindi pa rin tuluyang natalo si Bernardo. Gamit ang kanyang pambihirang lakas, pinigilan niya ang mga bundok na magdikit at tuluyang durugin siya. Sinasabi na hanggang ngayon, nakakulong pa rin si Bernardo sa pagitan ng mga bundok at patuloy siyang nagpupumiglas para makawala. Ang bawat pag-uga o lindol na nararanasan sa Pilipinas ay pinaniniwalaang dulot ng kanyang pag-ikot at pagpupumiglas. Ang alamat ni Bernardo Carpio ay hindi lamang isang simpleng kwento. Ito ay naging simbolo ng pagiging matatag, lakas at pag-asa ng mga Pilipino sa harap ng mga pagsubok. Naniniwala ang marami na sa sandaling tuluyan siyang makawala, magiging tunay na malaya at matatag ang Pilipinas. Gusto mo ba ang ganitong mga kwento? Halika at magsubaybay para sa mga kwentong hiwaga at kababalaghan.